Magandang araw Saint Jacinta. Anekdota. Anekdota. Ano nga ba ang anekdota? Ito ay maikling katha na tumutukoy sa kakaiba o nakatutuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilalang personalidad. Hango ito sa totoong pangyayari sa buhay. Halimbawa, ang taong masayahin. Halina at tanggalin ang mga salitang maaaring makasagabal sa ating pagkatuto, panuto, subukang maisaayos ang mga ginulong letra ng mga salita. Ambag. Dialekto. Itinalaga. Atubili. Estricto. Humadlang. Talasalitaan. Malaki ang ambag ni Manuel Luis M. Quezon sa ating kasaysayan. Hindi malinaw ang inyong salita sa lalawigan, kakaiba ang inyong dialekto. Si Donna ang itinalagang nurse na titingin kay Ginoong Quezon. Nahihiya ang panauhin kaya't atubili siyang pumasok sa silid. Tama lamang na maging estrikto sa pagbabantay ang mga gwardya sa ospital. Napansin ni Manuel na humadlang ang nurse sa pagpasok ng panauhin. Talasalitaan. Ambag kontribusyon o tulong,
Diyalekto isang natatanging uri ng wika na ginagamit sa isang rehiyon o lugar. Itinalaga hinirang o pinili, atubili duda, alinlangan, o pangamba, estrikto mahigpit, humadlang tumutol o pumihil. Vocabulary. Ambag contribution or share, diyalekto dialect, itinalaga appointed, atubili doubtful, estricto strict, humadlang hinder. Ang taong masayahin. Kilala nyo ba ang nasa larawan o ang mukhang nasa perang papel? Yan ay walang iba kung hindi si Manuel Luis Quezon. Ang taong masayahin. Si Manuel Luis Quezon ay kilala sa ating kasaysayan bilang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Nakilala rin siya bilang ama ng wikang pambansa. Isa sa kanyang mahahalagang ambag ay ang paggawa ng hakbang upang magkaroon ng wikang pambansa. Nahango sa isang diyalekto sa kapuluan. Dahil dito, itinalagang Filipino ang wikang pambansa. Ito rin ang dahilan kung kaya't ang bansa ay nagdiriwang ng Buwan ng Wika sa buwan ng Agosto, ang kanyang buwan ng kapanganakan. Malaki ang pagpapahalaga ng taong bayan sa kanyang mga nagawa. Ngunit sino ba si Manuel bilang simpleng mamamayan? Bilang kaibigan, isang masayahin at palabirong tao si Manuel. Palabati siya at mahilig magbiro sa kanyang mga kaibigan. May ilang kwentong hindi malilimutan ang mga taong malalapit sa kanya. Minsan di umano, nagkaroon si Manuel ng karamdaman at kailangan niyang manatili sa ospital. Sa isang pribadong silid siya nanatili kung saan naging mahigpit ang pagbabantay sa kanya dahil siya ang pangulo ng bansa. Dumalaw sa kanya si Padre Serapio Tamayo, noon ay rektor ng pamantasan ng Santo Tomas, matalik niyang kaibigan. Atubili ang gwardya na papasukin ang panauhin. Estrikto ang gwardya, ngunit bago pa siya magtanong ay humadlang na ang nurse sa pagpasok ng panauhin. Moalang-galang na po, Padre, maghintay lamang po, sandali dahil kailangan ko po munang ipagbigay alam sa Pangulo ang inyong pagbisita. Mr. President, the priest is here, ang sabi niya sa presidente. Dahil mabilis ang kanyang pagbigkas, inakala ni Manuel na miyembro ng press ang dumadalaw. Ano, nurse, mga taga-press ba? Wala silang. Paabi nakakapanayamin nila ako, pagbibiro pa nito. Tell the press to get lost, tama namang paparating ang pari. Naghalakhakan ang mga tao sa loob ng silid. Alam nila na nagbibiro na naman ang masayahing Pangulo. Natatawa nitong sinabi na, magaling na talaga ang kaibigan ko, nagbibiro na naman. Napabuntong hininga na lamang ang kinabahang nurse. Isa sa mga katangian ng Pangulo ang pagkakaroon ng positibong pananaw at pagganyak sa buhay. Kaya't sa loob ng kanyang pribadong silid sa ospital ay maririnig palagi ang tawanan at biruan. Likas sa kanya ang pagiging masayahin at palabiro. Sa tingin ng mga doktor ay nakatutulong ito sa kanya. Kahit kabi-kabila ang pagsubok sa buhay ng Pangulo ay nakatutulong ito sa kanyang kalusugan, kaya naman naging mabilis ang kanyang paggaling.
Wakas.